Tutol po ang isang congressman, mga kaibigan, doon po sa rekomendasyon sa lifting po ng deployment ng mga healthcare workers sa ibang bansa. Ang atin daw pong problemang ito na COVID-19, mga kaibigan, itong Chinese virus, ay tatagal daw hanggang January 2021 kung walang intervention na gagawin ayon po sa isang mataas na opisyal ng DOH. Salabat po, mga kaibigan, ang pamahalaan natin sa pagbibigay ng impormasyon at pagpapahayag, ano po. Dahil ang sa kabila po nung sinasabing papayagan na o ililift na po yung ban sa mga health workers natin sa deployment ng mga health workers sa abroad, sabi ng DOH, kailangan daw nila, mga kaibigan, ng 857 bagong health workers na tutulong sa laban po sa China virus na ito na corona. Samantala, si Cynthia Villar, mga kaibigan, ay namahagi raw po ng mga buto ng gulay at hinihiling sa publiko na magtanim sa kanilang backyard, ano po. Ang galing, ano? Alam ba ninyo na sa South Kenya, ito po'y sa Gatundu. Gatundu rin pala ron, ano? Gatundu, eh. O, yung pong isang mambabatas doon, ipinag-utos na lahat ng Chinese nationals lumayas na po sa kanilang bansa, pinalalayas na po sa madalit sabi, ano? Baka dito lumipat yan. Ayon naman dito sa isang mataas na opisyal ng bansang Brazil, kung saan nagtatago si Eliseo Cuyucot Soriano, ang wanted leader ng Ang Dating Daan at MCGI, ayon ho dun sa opisyal, mga kaibigan, ito daw hong China ang nakikinabang at kumikita dito po sa pandemic na ito na nanggaling sa kanila itong virus. At ay pagbabawal na po yung pong Chinese smartphone na gawa ng Huawei, produkto ng China, ipagbabawal na pong pumasok sa bansang Australia. Sunod-sunod na po, ano? Ang Japan, nagbabayad na sa mga negosyante nila doon po sa mga merong kumpanyang itinayo sa China kapalit ng kanilang paglayas doon. Hinihimok na yung mga negosyante po, magsilayas na kayo sa China. Ayan na po ang sinasabi natin, simulat umpisa pa lang, ano? Isa-isa na pong nagkakatotoo, mga kaibigan, kasi common sense, di ba? At marami pa hong mga kuntil-butil ditong balita na ating pong ibabahagi sa inyo sa kabuuan ng ating palatuntunan. Siyempre, yung mga matitigas ang ulo, baka lain mo, pati rooftop, nagsasabong ang mga damuho diyan sa Maynila. Pati bingo,
At ito hong gobyerno ng Marikina, ang LGU ng Marikina, binuksan na po o bubuksan na yung kanilang testing center kahit wala hong approval ng DOH. Bay, kung aasa ka sa DOH palagi, nakita ninyo, dadami patay dito sa Pilipinas. Yan ang sigurado, ano po? Ang hindi sigurado, yung gagaling. Pero yung mamamatay, sigurado yon pag inasa mo lahat sa DOH. At mamaya alamin natin itong syunga. Si syunga. Isang syunga sa gobyerno na tinawag pong syunga ni COMELEC Commissioner Rowena Guanzon. Syunga. Tagal na eh. Ayaw nyo maniwala sa akin. Alam nyo kung marami nakikinig dito nung yung susundin lang ang sinasabi natin, pakikinggan ang sinasabi natin. Sa loob ng 3 taon, maayos na gobyerno, maayos-ayos, kumpara sa dati at ngayon. Bueno, mga kaibigan, umpisahan po natin dito sa deployment ban na gustong pawalang bisa ng ilan sa mga nagmumungkahi, mga kaibigan, katulad nitong IATF at ni DFA Secretary Teddy Boy Locsin. Pero tulad ng sinabi natin kagabi, pareho rin lang ng sinabi natin kagabi, hindi naman tayo congressman, siya congressman, yun lang ang pagkakaiba. Nasa periodiko eh. Itong isang mambabatas, mga kaibigan, tinututulan niyang konstitusyonal o naayon sa saligang batas yung ban, pagbabawal sa deployment ng mga health workers sa ibang bansa. Yan po ayon dito kay Cagayan de Oro 2nd District Representative TIB Rufus Rodriguez. Pagkatapos po na itong si Foreign Affairs Secretary Teddy Locsin Jr. Tumutol na suspindihin yung deployment. Tutol siya na magkaroon ng ban sa deployment ng mga Filipino healthcare workers dahil po dito sa paglaganap ng China virus na COVID-19. Ayon ho doon sa mambabatas, ito na. Nagpapagalingan na sila sa konstitusyon, Yun daw pong sinasabi ni Locsin na yung pagbabawal unconstitutional dahil ito ay lumalabag sa karapatan na nakalagay din sa konstitusyon na yung right to travel. Di ba meron tayo noon? Parang freedom of speech. Meron din tayo nung right to travel. Pero hindi ho sang-ayon dun. Itong abogado. Abogado ito eh. Pinag-aral pa man din ni Marcos ito. It is definitely constitutional, sabi ni Rodriguez, dating Immigration Commissioner ni ERAP. Mga kaibigan, it is definitely constitutional to temporarily prohibit Filipino medical workers from leaving our country and going abroad during this time of a declared public health emergency. Ayan sabi. Naayon na niya sa saligang batas ang pansamantalang pagbabawal sa mga
Filipino medical workers na lumabas ng bansa at pumunta sa ibang bansa sa panahong nakadeklara ang public health emergency. Ayon kay Rodriguez, sa kabila na ang konstitusyon o yung ginagarantiyahan ng saligang batas ang right to travel, yan daw karapatang yan is subject to some exceptions such as when the country faces a clear and present danger to our public health because of COVID-19 China virus. Sabi nga in every rule, there is an exemption. Ako may sabi naman nun, dinugtong ko lang. Kasi parang gano'n ang gustong sabihin, ano? Ayon daw po sa Section 5 ng Bill of Rights, ay nasasaad na neither shall the right to travel be impaired except in the interest of national security. Ayun. Public safety or public health as may be provided by law. Yun naman pala eh. Hindi naman palang sinasabing, basta ipinagbabawal yung hahadlangan mo ang karapatan ng isang tao na siya'y biyahe, makaalis. Pero meron hong merong kasunod pala yun. Neither shall the right to travel be impaired except daw, maliban kung sangkot ang national interest, national security, public safety, or public health as may be provided by law. Kaya suportado niya raw ang pahayag ng presidente kagabi na ang sinabi pang presidente pala tutol doon sa rekomendasyon na yun. Tutol din siya kay Locsin, mga kaibigan, sa sinasabi ni Locsin. Ang daing magaling, ano? Palibasa, konstitusyon, ganon. Mag-uusap kayo sa konstitusyon. Para ano pa yung konstitusyon, batas-batas? Pwede bang pag-usapan yan ng hindi kasama sentido komon? Yun ang wala ngayon kasi, mga kaibigan, sa maraming nasa gobyerno. Yung common sense hindi common ngayon sa gobyerno. Yun ang ibig sabihin po natin. Matagal ko nang alam. Kasi po, sentido komon lang eh. Itong bansa natin, kulang nga tayo sa mga health workers. At kita naman ninyo, alam ng lahat, na ang daming namamatay na health workers natin. At hindi pa yan, kanina may karugtong, di ba, yung mismong DOH, nangangailangan ng mahigit 800 eh. Almost na 850 plus na mga karagdagang bagong health workers na tutulong laban po dito sa COVID-19. Madalit sabi, kung may sentido ka kumungka, may common sense ka, hindi mo na kailangan banggitin ang mga batas o isangkalan. Ang konstitusyon, mali naman ang paggamit mo. Yun ang problema eh. Gumagamit tayo ng mga kung ano-ano, provision, yung iba naman dyan, sisyunga,
ng DENR, magamit ng kung ano-anong pananalita na mali naman ang paggamit. Ano po? Kasi mali pagkaintindi. Magagaling eh. Awang-awa tuloy ako sa English eh. Kasi pagka ginagamit nila, sasalita sila ng mga ganyan, ang ginagamit nilang wika, English. Para hindi sila maintindihan kagad, ano po. Minsan yung English, sadyang ginagamit, ang tingin ng mga politiko dyan, mga kaibigan, tsaka ng mga nasa gobyerno sa wikang English. Yan ay mabisang instrumento sa panloloko. Para hindi ka agad maintindihan. Kasi kung tatagalugin mo, maintindihan ka. Mabubuko ka kagad, di ba? Yun eh. Hindi ba sintido komon po yun, mga kaibigan? Kailangan pa bang i-memorize yan? Ha? Na kailangan natin ngayon ang mga health workers. Bakit ngayon mo hahadlangan yung pong deployment ban? Ha? Ang daming namamatay dito. Kailangan ng tulong. Ang sabi nga sa ibang kasabihan sa English, charity begins at home. Di ba? Oh, abay, pasweldohin ninyo ang mga health workers ng maayos. At saka, lalo ngayon, sabi ko nga, kung sakasakaling malalagpasan natin, ito pong ikinalat na kahayupang ito, kademonyohang ito, na nagmula sa Wuhan, mga kaibigan, kung malalagpasan ito at matatapos din po ito, mga kaibigan, kung sakali kwan ho, anong tawag dito? Tayo ho kwan nawala yata ako. Wala kasi kung binabasa Yan ang hirap dito sa programa natin mga kaibigan Pag-upo mo titignan mo lang yung title Hindi katulad sa iba. Napanood mo ba kanina yung news sa TV? Yung ipinalabas natin dito na nagmamatapang si Jinggoy Estrada, kanina lang pinalabas sa TV, no, 1 linggo pa yun, di ba? Nung ating ipakita rito. Kalat na sa social media yun, di ba? Talamak na. Kanina lang sa malaking network. Bueno, mga kaibigan, yun nga po bakit natin, bakit ho natin papaalisin? Sabi ko nga, ngayon pa lang, meron na sanang package na maganda ang gobyerno. Para dito sa mga frontliner. Kasama yan, number 1 yung mga health workers na yan, mga kaibigan, hindi ba? Number 1 yan pati yung mga talagang nasa panganib ang buhay ngayon. Magkaroon tayo ng 3 klase halimbawa ng package para sa kanila sa sandaling matapos ito. Halimbawa, may namatay naman sa mga yan, di ba? Iba-ibang kategory. Di ba? Kasi merong frontliner nga sila pero hindi naman kasing mapanganib sa ginagampanan ng iba. Meron bang pinakamapanganib na gampanin ngayon ng isang frontliner kundi yung ikaw nandun sa ospital at ikaw ang umaasikaso doon sa mga merong sakit na nahawahan itong China virus na ito. Di ba yun ang pinakamapanganib? Maliban na lang kung ikaw dun sa ibang ospital na tumatanggi sa pasyente.
maliban na yun. Di ba? Pero dito sa Metro Manila, ito na gawin natin barometro, meron tayong package sana dyan na benepisyo para sa kanila after o pagkatapos, halimbawang pinalad tayo, minarapat ng nasa itaas, na tayong lahat ay magkita-kita pa ulit pag wala ng coronavirus. Di ba? Yun ngayon ang benepisyo para sa kanila at saka konting pribileyo. Alam nyo, madali yan, ha? Ako, sa palagay ko, kahit ang bayan maghirap, pero alam ko na maraming nakakaintindi sa Pilipino. Hindi mahirap ipaunawa sa mga Pilipino yan. Kahit ang mga Pilipino, kahit sabihin mong tig sa 10 piso, maglalaglag yan. Para tumanaw ng utang nila. Grabe naman kung 10 piso lang. Sabi ko nga sa inyo, isa sa mga benepisyo na kailangan sa kanila, dapat bigyan sila ng 2 linggong bakasyon. Di ba? Pagka mas mahirap yung naging trabaho mo, pwede ka na mag-retire. Kasi itinaya mo na yung buhay mo eh. Kung tutusin, patay ka nang ituturing eh. Kung ikaw frontliner ka ngayon sa ospital, katumbas mo isang naglalakad na nakuwang ka na, na pinaglalamayang ka na. Nakakatakot yan, trabahong yan, mga kaibigan. At ang dapat tumanaw ng utang na loob dyan, ang bansa. Di ba nung umpisa nating tayo ang kauna-unahang nagpatugtog dito ng isang awitin ni Charlie Fry, yung pong pagpupugay sa mga health workers. Nagkasunod-sunod yun, hindi nyo napansin. Pagkatapos nating ilang araw na iparinig yan, may mga sumunod na iba, pati sa ibang bansa. Mga kaibigan, na kumikilala, nagre-recognize sa ating mga health workers, hindi lang sa Pilipinas, kundi mga Pilipino health workers natin sa ibang bansa. Mga kaibigan. Ngayon, iba itong sitwasyon natin eh. Common sense ito. Sabi nga, charity begins at home. Kesa unahin mo, katulad din yan yung sinasabi natin na kinakailangan natin ng food security. Mga kaibigan, bago pa nangyari ito, tinatalakay na namin ni Peter yan. Anong sabi natin? Dadating ang oras. Gustuhin man natin bumili. May pambili man tayo. Kung hindi ka napagbilan. Ano dahilan? Para hindi ka pagbilan. Dati naman, umaangkat ka, nag-i-import ka. Kapag ang pagkain, pagka merong nangyari na isang katulad nito ngayon, uunahin nila ang mamamayan nila bago nila ipagbili. Aanin nila yung pera mo. Yung kakainin nila, bebenta sa'yo? Bakit? Makakain ba nila yung pera? Hindi nila makakain yung pera, mga kaibigan. Kaya unahin nila sarili nila. Hindi ho ba? Ngayon, ganun din ho yan. Unahin natin ang sarili nating kapakanan. Tama yung sinasabi nung Rufus Rodriguez, mga kaibigan, na congressman sa Cagayan de Oro. Hindi niya yan paglabag sa probisyon, sa saligang batas na gumagarantya doon sa tinatawag na karapatan ng isang tao na makaalis, makapagbiyahe, o makapaglakbay, mga kaibigan. Hindi yan. Case-to-case basis yan. Kapag ka yung involve ang at stake, yung pong tinatawag na public security,
mga kaibigan. Aba, ano gagawin natin? Bakit ang naiisip nitong mga ito paalisin? Hindi ho ba? Ang sabi nga niya, pagka, ano ba ito? Wala tuloy tayo. Andali lang at may hinahanap ako ba? Nawala. Yung aking kuwan. Yun, doon pala. Ang sabi niya, mga kaibigan, kuwan ho, pag-involve ang seguridad ng bansa, magagamit mo, pwede mong sagkaan ang kalayaan o kontra dun sa sinasabi ng saligang batas. Mga kaibigan, neither shall the right to, except, sinasabi raw, in the interest of national security o public safety. Di ba? Kaligtasan ng publiko. Public health, kalusugan, as may be provided by law. Mga kaibigan, yan hindi mo na kailangang makipagtalo Ano kaya ang dahilan? Bakit gusto nila? Yun ang palaisipan sa akin Bakit? Bakit nila iminumungkahi yan at gustong-gusto ni Locsin at saka Interagency Task Force? Wala ba kayong sentido komon? Nakakahiya yan. Salita kayo ng salita. Ang tataas ng pwesto nyo sa gobyerno. Krisis itong kinakaharap natin. Dapat ang gobyerno, iisa lang ang sinasabi. Dapat magkakatugma, hindi magkakasulungat. Mga kaibigan, wala tayong panahon para magsalungatan ngayon. Saan ka mang partido naniniwala, wala tayong karapatan dyan ngayon Kasi lahat, buhay pati sila, buhay nila. Ito ang kinatatakot ko, si Cynthia Villar, ang ma-COVID, mag-positive. Diyan ako takot Batikanyo. Nilait-lait niyan yung mga nurse, di ba? Kung isabutahe ka ngayon ng mga health workers, palagay ko naman, hindi naman nila gagawin yon. Unang-una, marami kayong salapi, di ba? Kinatatakot ko lang yun. Pwede kang pabayan kung gugustuhin nila. Tingnan mo nangyari kay Coco Pimentel. Wala namang galit sa kanyang personal yung ospital. Kaya lang, nakita nyo kahit senador ka. Yung ipinakitang yun ng ospital na pagtrato kay Coco Pimentel, natural yun. Mga kaibigan, pare-pareho nating hindi alam ito kung sino mabubuhay dito. Hindi ba? Pagkatas nagkalat ka rito. Yun ang sinasabi natin. Kahit na pa senador ka, kahit na mataas pa posisyon mo, wala tayong karapatan ngayon. Para tayo umiba-iba. Kaya yung nakagawian na, nakaugalian na rito. Basta ikaw may pesto sa gobyerno, pwede kang lumabag sa batas. Excuse ka sa maraming batas. Mga kaibigan, hindi mo pwedeng gamitin dito yan, hindi mo pwedeng i-exercise yan. Yun ang dapat. Hindi ba? Hindi mo pwedeng gawin yung normal na ikaw VIP ka. Lalo na pag nahawahan ka, nag-positive ka. Anong sikat mo? Kahit na ikaw pa pinakamagandang artista ngayon. Nakita mo naging itsura ni Kwan? Yung magandang babae na kalsado. Hindi ba nag-positive yun hospital yun? Ano itsura niya ron? Kasing glamoroso ba siya nung napapanood mo sa TV? Nung may tama siya? Wala. Sabi ko nga pare-pareho tayo ngayon.
Oh, di ba? Sinasabi ko lang yon kasi para para ipaliwanag na itong sitwasyon natin ngayon, hindi pwede, lalo na gobyerno kayo, nasa gobyerno kayo. Bakit kayo nagpapasimuno ng ganyan? Ano ba ang dahilan? Yun ang tinatanong ko eh. Anong dahilan at pinipilit nyo yan? Di ba? Desperado ba kayo na failure itong magiging itong ginagawa ngayon na paglaban ng gobyerno sa China virus na yan na kumakalat? Ito pa, tingnan ninyo ito, hindi rin ito tumutugma. Sa dapat nag-iisa lang na pananaw at paninindigan ng gobyerno, dapat isa lang. Wala, iba-iba sinasabi. Ito, tinan ninyo Ang sabi naman itong isa, itong si Berhere ng DOH, kailangan nga raw natin o kailangan daw nila ng 857 na bagong health workers na tutulong laban sa COVID-19. Para ika nga po mapabilis yung paghupa nito pong mga nahawahan na ng coronavirus. Pagkatapos, tugma ba yan doon sa sinasabi nila kailangan tanggalin na yung ban? Hindi. Ito pa isa, sinasabi ni Berhere, puro inconsistent na mga kaibigan salu-salungat na ang sabi niya, ito raw problemang ito natin, kung walang intervention, tatagal ito hanggang sa January 2021. Itong pakikipaglaban sa China virus, maaring tumagal. Sabi niya, kung walang, proper interventions would not be implemented. Ang ating mga estimation, sabi niya, galing po yan sa ating mga scientists. Galing daw sa scientists yun. Sa mga mathematician, may mathematics pa rito. Nagkaroon po tayo ng 3 modeling estimates na ginawa kung saan ang timeline range from hanggang 3rd quarter of the year and maybe worst case scenario base sa kanilang pag-aaral ay next year po ng January. But these are all estimation. Alam nyo, hindi maganda itong mga sinasabing ito Bakit? Diyos ba kayo? Hindi sana yan dapat sinasabi ng DOH. Ang dapat positive ang sinasabi ng DOH. Hindi ba? Maraming masisiraan ang loob dyan Lalo kayo mababatikos dyan sa mga pinagsasasabi nyong yan. Ano model? Paano kung may lumabas ngayon na gamot o kaya bakuna? Ang dapat talaga, yung sinasabi niyang proper intervention, hindi naman niya binabanggit kung ano yung intervention. Mga kaibigan, sa totoo nga lang yung testing center sa Marikina na matagal nang hinihingi ng LGU, Marikina LGU na aprubahan. Tinakot pa nila yung local government ng Marikina at pinagsabihan, huwag niyo itutuloy yan. Siyempre, pag sinabi nilang wag, bawal. Mga kaibigan. Hindi naman niya sinasabi kung
Bakit parang ayaw nila na merong, halimbawa yun, maganda yung suggestion na yun, maganda yung project na yun ng Marikina. Gusto nila matesting lahat ng tao para ma-identify lahat. Hindi katulad nila, hanggang ngayon, tila sang-ayon na tila hindi sila na i-divulge o isa publiko yung pangalan ng mga positive, mga PUI, PUM, balita, di ba kanina papalitan na raw yung pangalan ng PUI at saka PUM. Ang itatawag na sa kanila, suspected. Pagka yung PUI ka, PUM ka, suspect ka. Tayo nung umpisa, yun na ginagamit natin Di ba sabi natin, paano yan? Pagka walang ginawa ang gobyerno, lahat na tayo dito, suspect na. Di ba? Mahirap itong sakit na ito. Ang pwedeng ibunga niyan, yung maging suspect tayong lahat At yung isa, ewan ko, confirmed yata ang magiging term na gagamitin, itatawag, kapalit nung PUI at PUM na suspected. Pagkatapos yung positive, tatawaging confirmed case. Mga kaibigan. Ngayon, parang ang pangit pakinggan. Pero yung magnanakaw sa gobyerno, ang tawag, honorable. Mga kaibigan, di ba? Tapos ito, may sakit suspected. Di ba? Sus Mariosep na buhay ito. Yung nagnanakaw sa gobyerno, ano title nun? Honorable. Sa Tagalog, kagalang-galang. Yung may sakit, suspected, carrier. Ba? Ganon. Pagka nasa gobyerno, honorable. Yan. Kagalang-galang na magnanakaw. Yan ang totoo Di ba? Napapakamot ng ulo si Ana yan ang totoong tawag. Mga kaibigan. Ayun lang mabago yun. Kaya nakita mo, alam mo ba nung araw, di ka pa pinapanganak, pare-pareho tayo siguro, pero ako, naririnig ko na, bata pa ako Ang tawag sa mga mambabatas nun, diputado. Diputado. Pumangit na imahe, naging diputado. Naging syllables, ang bigkas, diputado. Tado raw. Mga kaibigan, Dipuna, ayan. Kamag-anak sila ni Winnie the Pooh. Ayan, mga kaibigan. Tinanggal yun. Pinalitan ng representative. Mga kaibigan, ano po. Ngayon, ang sabi ni, itong nagsasalita sa DOH na si Berhere. Ayaw naman niya sabihin yung detalye. Kung ano yung intervention. Ako bago pa gumawa ng hakbang ang gobyerno, kayo testigo, recorded ang programa natin. Nasa YouTube. Hindi maalis. Alam nyo, 1 buwan at kalahati pa. Panay na ang bomba natin na ang gobyerno gumawa na ng hakbang. Walang ginawa, di ba? Matagal. After 1.5 months, at saka lamang nag-utos na isara na ang ating mga airport. Itigil na ang mga flight. Yun ang nangyari. Lahat yan, binabala natin. Ito nangyayari ngayon. Pinagpauna natin yan
dahil manghuhula ba ako? Ba, hindi. Common sense yun. Nakikita natin, binabasa natin ang pangyayari sa ibang bansa. Ha? Sila ang nagiging basihan natin para maalarma tayo. Dapat. Oh. Ako, ang dami kong sinabi. Iba, ginawa nila, di ba? Sabi ko, magkaroon ng dapat may tagapagsalita, pero ang gulo pa rin eh. Ang dami pa rin nagsasalita ngayon eh. Naka-standby ang media. O, di ba yun ang ginagawa nila ngayon? Kaya lang, iba ng paraan. Pero yun din yun. Ha? Yun din ang essence nung sinasabi natin. O, di ba, nagsimula sila sa ganon? Netong huli, virtual na ginagawa nila. O, nasa kanilang mga teritoryo na sila. Ay nang lumabas. Di ba? Takot na rin sila. Mga kaibigan. Ultimo nga yung walang mga kinatatakutan eh. Na nasa media eh. Asan ngayon? Hindi mag-broadcast. Nagbo-broadcast man doon sa bahay nila. Mga kaibigan. Remote. O, naka-social media. Mga kaibigan, ano po? Ha? Ngayon, yun, sinasabi natin, ganun dapat detalyado. Sabi natin, mag-spray kayo. Yun, ayaw nilang gawin. Ba't tayo nyo magbuga? Hindi ba yung, tandaan ninyo yung dengue? Magamit ng mga pag machine doon, di ba? Ang daming LGU na bumili noon, ha? May sarili sila noon. At saka merong isang gumawa, yung Kernel, eh. Kernel Aquino yata ang apelido noon. Diyan, bandang South, Laguna. Gumawa siya ng kompresor, yung kamukha nung pang-carwash. Di ba? Yung ginagamit sa carwash. O, pagkatapos, yun ang, imbes na tubig lang, lalagyan nila ng chemical, pang-spray nila sa mga taon pumapasok, lumalabas, at saka dun sa mga kasamahan nila. Pan-disinfect. Wala tayong initiative na ganun. Ang mumura niya, no? Kung tutuusin mo, sa laki ng budget na pinakakawalan dito, na hindi makarating sa tao hanggang ngayon. Di ba? Oh. Bakit hindi nyo naiisip yung mga magagandang yun? Sabi ni, kasi merong pag-aaral sa Italy. Isa raw ang dahilan kung bakit kumalat ng gusto dyan, hindi mapigil ang pagkalat. Yun daw sapatos, yung mga pansaping sa paa, na inilalakad, yun daw ang nagparami. Isa yun sa dahilan sa mabilis na pagkalat niyan. Kaya ngayon, may mga lulublob ka pa. Ngayon ko tuloy natuklasan, yan palang goma, yung tsinelas na goma, nakatsinelas ako papunta rito Pag uwi ko ng bahay, may planggana ron na may Clorox at saka tubig. Binababad ko na, iniiwan ko na, inuhubad ko na ron, nakalutang dun sa planggana. Tatanggalin ko pag nagising na ako sa umaga. Abay, akalain nyo umurong yung tsinelas ko? Malaki sa akin yun. Kaya palang paurungin ng Clorox yung goma. Hindi ba itong mga ganitong brand ng tsinelas? Ito, Crocs. Sabihin ko na, Crocs. Hindi naman produkto rito yan Di ba, ang kapal ng goma nito, tsaka ang kunat, di ba? Ang tigas ng goma nito. Akalain nyo umurong. Malaki sa akin, may allowance yung tsinelas ko. Ngayon sakto na Sumikip pa Sipin ninyo, natuklasan ko ngayon. Hindi lang pala damit ang napapaurong ng Clorox. Pati pala goma. Gawa sa goma. Kayang paurungin ng Clorox. Akalain nyo, sabi nito si Berhere, kwan daw, kung wala tayong gagawin daw, estimation daw nila, may mga modeling ganito,
Meron mga ano sila, scientist. Oh, hanggang next year pa raw po ito. But these are all estimations. Ito'y mangyayari kung walaan niya tayong gagawing intervention. Ano ngang intervention? Oh, tayo sinasabi natin ang dapat ninyong gawin. But ikaw na lang ba nandiyan sa DOH? Si Duque, nagkukuya-kuy na lang. Di ba department yan? Dami nyo dyan. Oh, hindi lang naman ang nagtatrabaho sa DOH, yung mga nasa ospital. Marami pang ano yan. Isang department yan. Buong Pilipinas yan eh. Mga kaibigan eh. Di ba katulad nung sinasabi natin, i-consider ninyo bilang pag-aaral. O, tignan ninyo, kausapin ninyo yung mga nagsasabing pwede itong maging parang para hindi ka tablan yung virus na yan. Kailangan mo yung gamot ng isang doktor. O ngayon, di ba, trending na ngayon yung sinabi natin na yon. Kailan yun? Noong isang buwan pa yun eh. Di ba? Yung si Dr. Pabunan. Tinatanong ko nga dahil Sambales eh. O, kung kamag-anak sigurado ito nung sikat nating rockstar, si Resty Pabunan. O, di ba ho, mga kaibigan? Ayan eh. O, pagkatapos, ito kamakailan. O, yun na rin ang pinag-uusapan ngayon, yung bakuna na manggagaling din sa bagay, nabasa rin natin ito. Pero, sinasabi natin kaagad, dapat alerto yung gobyerno sa ganyan. Hindi yung aasa lang tayo sa imbensyon nila, pagsaliksik nila. Tapos sa bandang uli, pwede rin pala to. Di ba, in example ko pa nga yung apo ni Abalos, yung anak ni dating Mayor Benhar Abalos, yung apo nung commissioner dati ng Comelec. Oh, di ba namatay yun? Kumain lang ng karne, merong ano ron na bakterya. Akalain nyo namatay. Tapos nung patay na, nasabi, ang gamot pala lang doon, nagkakahalaga lang ng 20 pesos. Kung ininom yun, hindi mamamatay. Namatay eh. Nakita na ninyo? Meron talaga mga gamot na. Di ba? Virus yan eh. Katulad nung sinasabi nung doktor dun sa Sambales. Sabi, marami nagpapatotoo. Meron pa raw mga pamilya ng military. Dengue, napagaling. AIDS, napapagaling daw. Sabi nila, masama bang subukan yun o kaya pag-aralan? Kasi itong mga ito, pag pinag-aralan, kailangan may pera. At ang masama dito kay Berhere, sip-sip din pala ito eh. Siguro may balak to, palitan si Duque. Mga kaibigan, na pinagmumura ngayon. Ang sabi niya, kung hindi agad, ito sip-sip, ito na. Take a look at other countries para hindi siya mapaginitan sa sinasabi niya. Wala naman siya sinasabing detalye o mechanics. Motherhood statement yung sinasabi niya na kailangan daw merong intervention. Ano nga ang intervention yon? Anak ng sabi pa, take a look at the other countries. Yung mas mayaman sa atin na bansa ang tinutukoy niya. Tingnan ninyo ang mga numero nila. Yun ang lagi naming binabalikan. Ba't ka nakatingin sa numero? Ba't hindi mo tignan kung ano yung initiative nila? Kasi nga, ang naging dahilan na sinasabi ng grabing pagkalat, halimbawa sa Italy, yung pagbaliwala ng publiko sa panganib
nitong China virus na ito. O, binabaliwala lang, wala yan. Akala nila, ano yan, yung swerte-swerte. O, di ba sabi pa nung una, droplets. Sabi natin nung una ano yan yung airborne yan O ngayon, tinatanggap na ng marami, airborne. Di ba? Kita ninyo, mga kaibigan. Hindi niya sinasabi Ito sabi niya, ito sinasabi niya sip-sip. Kaya ako duda ko, gusto palitan nito si Duque. Kung hindi agad nag-declare ng enhanced community quarantine si Pangulong Duterte when there were people who were even saying na OA. O yun nga, katulad nyo, yung binabaliwala. You can only imagine how overstretched na siguro tayo kung hindi agad tayo nag-declare ng ECQ. Ba't sa akin wala nagsasabi ng ganito? Mga kaibigan, hindi pa nga kayo kumikilos Hindi pa nag-i-issue ng travel ban 1 buwan at kalahati pa, mga kaibigan. Di ba kayo testigo at hindi maitatago yan dahil recorded na yan mga kaibigan, inaaromba natin, di ba, gabi-gabi. Kasama pa natin si Peter wala pang panganib nun. Kaya hindi nyo na papakinggan ngayon si Peter, panganib sa kanyang kalusugan dahil matanda sa akin si Peter Ibig sabihin, vulnerable siya. Di ba? Maging ako, vulnerable dyan Kaya lang, hanggat kaya natin, ganun talaga. Kailangan natin magsakripisyo. Hindi naman ako si Arnold Clavio at saka si Mike Enriquez, di ba? Ayaw na mag-broadcast. Mo-broadcast na lang sa bahay. Wala, hindi ako sanay. Minsan, sinubo kong magbahay, di ba? Sa bahay, wala Hindi ako komportable, mga kaibigan. So, ayun hindi pare-pareho, tugma-tugma ang sinasabi. Ewan lang natin kung magkakatugma-tugma pa yan dito sa isang spokesman ngayon na umalis, tumakbo, tapos bumalik. Di ba? Mga kaibigan. Ewan lang natin kung ano magiging resulta nito pong pagbalik nitong si Harry Roque. Ngayon, maiba tayo, mga kaibigan. Alam niyo, na isang araw, pinasyalan ako sa bahay ng dalawa nating kaibigan, magkapatid silang musician. Lintik ang kwentuhan namin, nakalimutan kong kumain ng tanghalian Nagtanghalian ako, mag-alas 5 na ng hapon. Napasarap ang kwentuhan namin. Pero kami mga nakamas din at saka may social distancing dahil magkakalapit kami bahay. Napag-usapan namin, sabi ko, alam mo, maswerte tayo ngayon. Tayong mga inabot natin ng martial law. Kagabi nabanggit ko to di ba? Bakit? Anya. Kasi, kako. Medyo pinagdaanan na natin yung curfew. Di ba? Ang mga nakakaawa ngayon, itong mga bata, yung hindi nila naranasan yung curfew. Ang kaibahan nga lang, ang haba nitong curfew ngayon. Sipin mo, alas 8 ng gabi hanggang alas 5 ng umaga. Hindi bale, basta sa kaligtasan ng lahat. Hindi ba? Wala naman masama ron. Hindi natin minamasama yun. Baka mamaya akala ng iba, minamasama ko yun. Hindi, tayo pa nga ang nagmumungkay. Lahat naman ng ginagawa nila. Pero sa Japan, nakita mo, katulad noon, di ba,
constitutional. Tigil nyo na yan, pwede dito yan kasi marami na kayo nilabag eh. Oh, kung sabihin yung checkpoint na yan eh, pwede yan. Hindi pwede yan. Pero pwede, di ba? Oh. Dahil kailangan. Oh, di ba? Mga kaibigan, yung sinasagka, bakit yung bang tao dito nandito ka lang eh, hindi ka alis ng abroad eh. Sinasagkaan bang pag-alis mo? Hindi. Sinasagkaan eh. Pero kailangan. Kaya tayo payag. Hindi ba? Kailangan. Oh, labag din yun eh, sa karapatan ng tao eh. Oh, yung movements mo, makakartel, di ba? Papasikipin yung kilos ng tao. Wala tayong magagawa. Kailangan natin gawin yun at sundin yun. Bakit? May panganib sa buhay ng lahat ng tao. Sabi ko nga sa inyo, wala nang sikat dito. Ang sikat na lang dito, si Katsupoy, namatay pa. Di ba? Oh, mga kaibigan. Kailangan eh. Kaya lang, maswerte tayo na mga inabot natin yun. At least hindi na tayo mahihirapang mag-adjust. Di ba? Ngayon, eto nga pala kagabi, nabanggit ko sa inyo yung pelikulang napanood ko tungkol sa istorya nitong si Winston Churchill, ang naging Prime Minister ng England, mga kaibigan. Ang pamagat ng pelikula Darkest Hour. Yun pala, binabanggit din pala sa akin yun ni Rogie Tortalacino ng Cebu, mga kaibigan. Ang lumabas doon, si Gary Oldman. Bagay sa kanya eh. Kasi may edad eh. Old man. May edad na yun eh. Yung aktor na gumanap dito. Lolo na, kumbaga talaga. Ngayon, nagkamali ako. Kasi meron akong nabanggit, di ba, na siya yung isa sa naging tinawag na foretelling sa Biblia, yung sinasabing merong 4 na anghel. Hindi ba? Na nakatayo sa 4 na sulok ng lupa. Mali pala ako ron, kaya ako kinokorek ko yung aking nasabi kagabi. Hindi naman ako si Soriano. Soriano, mali-mali sinasabi niyan, tsaka yung pamangkin niyan, kung ano-ano mga imbento sa Biblia, mga kaibigan. Imbento lahat yun eh. Tayo, kaya lang natin binabanggit yan kung kinakailangan. Tsaka hindi naman ako nagpapanggap na dalubhasa ako dyan sa Biblia, di ba? Nakatulad ni Sorianong nagpapanggap. Yan ang mga klase ng tao ngayon, panggap. Papanggap na may natapos, tapos daw ng college. Nakikipagdebate pa sa isang abogado. Abogada, si Antiporda. Ngayon, tinatanong ni Guanzon ikaw ba, nakagraduate? Kala mo, sino kang abogado? Abogada yun Saka ba nagtapos? Ang tinitignan niya, yung maling pagbigkas ng Tagalog ni Guanzon. Hindi niya tinitignan yung kahulugan ng sinasabi ni Guanzon. Para ma-insulto niya. Kasi nga, ang sagot niya, nagtapos daw siya ng college. Hindi niya sinabi kung anong kurso. Sige. Nananawagan ako kay Commissioner Rowena Guanzon. I-push mo yan, Commissioner Guanzon. Ang sinasabi mo sa pangahas na DENR undersecretary, undersecretary, mga kaibigan. Ito isa pang pahamak ito, mas lalong pahamak ito. Nagtataka tayo sa umpisa pa lang na yan ilagay sa gobyerno, nawala na ako ng gana dito sa gobyerno. Tandaan ninyo yan. Kumukuha pala kayo ng ganyan, nagduda na ako.
Oh, nagkamali ba ako? Ba hindi? Ha? Kasi ako madaling, sabi ko nga sa inyo, pwede ako sa lukuhan. Basta wag lang matagal. Oh, yan ang katwiran ko. Ha? Pwede naman tayo sa lukuhan eh. Wag lang matagal. Oh. Tapos daw siya ng college sa PUP. Talaga? Sige nga. O, push mo nga yan, Commissioner Rowena Guanzon, tignan mo kung totoo sinasabi niyan. Tatapatin kita. Walang naniniwala sa mga nakakakilala dyan. Sa sinasabi niyang sagot laban sa iyo. Na siya nagtapos ng college. Ha? May diploma ako. Baka sabihin niya, may diploma. Madali yan diploma eh. Kahit sa recto, nabibili yan eh. Yan diploma, na ipapagawa yan eh. Ang itanong natin ngayon, ang gusto nating malaman nitong si Commissioner Rowena Guanzon, walang naniniwala na nagtapos siya ng koleyo. Sa mga nakakakilala dyan, nakilala ko. Ba't di mo i-push? Para, mga kaibigan, magkaalaman. Yan. Nagtapos pala sa PUP, college, Sige, alamin mo. Commissioner Guanzon, anong kurso at kailan? Ayos ba? Hindi, ulitin ko yung aking erratum. Maging sa periodiko naman ganyan eh, may erratum, di ba? Mabuti na yung kasi ayoko magpanggap eh. Kasi mapapahiya rin ako, di ba? Kaya ako, inaamin ko pagkakamali ko, nagkamali ako. Si Winston Churchill ay sa Second World War. Kaya hindi siya yung nabanggit ko kagabi, o mali ako sa pagbanggit sa kanya kagabi, na isa siya doon sa tinatawag na 4 na anghel na foretelling sa Biblia na nakasulat siya sa Apocalypse 7:1 ng Apocalypse. Sa Tagalog, nakasulat kasi ron eh, pagkatapos nito ay nakakita ako ng 4 na anghel na nakatayo sa 4 na sulok ng lupa, na pinipigil ang 4 na hangin ng lupa upang huwag humihip ang hangin sa lupa o sa dagat man o sa anumang punong kahoy. Ito ho yung binabanggit na merong 4 na anghel. Ito'y tumutukoy dun sa First World War. Nagkamali ako kagabi, nasabi ko na isa si Churchill doon, hindi ho doon pala. Sa Second World War si Churchill eh. Kasi yung First World War, ang binabanggit pala doon na 4 na anghel. Nagkatotoo to eh. Sila yung tinawag na Big Four. Sa atin, sa mundo, tawag sa kanila, Big Four. Sa Biblia, nung hindi pa nagaganap yan, sila ay tinawag na 4 angels. 4 na anghel na nakatayo sa 4 na sulok ng lupa na pinipigil ang 4 na hangin. Yung hangin na tinutukoy sa Apocalypse, kasi ang Apocalypse, hindi yan literal. Yung aklat na yon ng Biblia, marami doon ay hindi literal. Halimbawa, sinabing hangin, ang katumbas pala ng hangin doon, gera, digmaan. Mga kaibigan, yung hangin sa Apocalypse, tumutukoy sa gera. Kasi
Hindi mo naman mapipigil ang hangin eh. Kaya hindi literal yun. Doon pa lang eh, di ba? Oh. Upang huwag humihip. Paano nila pipigilin ang hangin? Hindi ba, biro-biroan nga eh, yung sa atin eh. Pipigilin mo yung hangin o kaya yung alon, pipigilin mo. Parehong hindi mo magagawa yun, literally. So, ibig sabihin, kapag hindi mo magagawa na mapigil ang hangin, ibang hangin ang sinasabi ron. Hindi totoong hangin na kamukha dit na alam nating hangin. Upang huwag umihip. May mapipigil. Sinong tao makapipigil sa pag-ihip ng hangin? Sa lupa o sa dagat man o sa anumang punong kahoy. Yan. Ang tinutukoy pala ron, na apat na anghel, yun the Big Four nung World War I. Kilala rin sila sa Council of Four. Yun sina Woodrow Wilson ng Amerika, David Lloyd George ng United Kingdom, Vittorio Emanuele Orlando ng Italy, at si George Clemenceau ng France. Yan. Sila yun. Nangyari sa kanila yung sinabi sa Biblia. Kaya walang paumanhin sa kung nagkamali ako kagabi ng pagbanggit. Bueno, mga kaibigan, isa pa sa paraan ngayon, lalo na dyan sa DSWD Palpak. Nakita ninyo yung mga video, pinalalabas sa balita. Yung pera, literally pera, bibigay 8 sa isa katabi. Mga naka-face mask. Doon pa lang labag na sa protocol Ang pangit ng sistema. Magmula sa pagsalansa ng pera, ang pangit tignan. Bali ba pag tumingin ako iba. Kaya madalas, nagkakatotoo. Alam niyo kung bakit? Yung style ng pagbilang nung nakita ko, yung daliri pa lang ng tao, alam ko kung sakim sa kuwarta o hindi. Yung nagbibilang na DSWD. Bagay, pinakikita nila ron, 8,000 ilalagay sa sobre. Ang pangit. Kasi iaabot doon sa karap. Ito namang karap, iaabot doon sa isa. Asan ang social distancing? Hindi man lang gumawa ng lamesa. Nakaupo sila. Para, ma-observe nila yung protocol. Hindi pa yun. Ang pangit tignan nun. Saan bansa ka nakakita ng gano'n? Ito yung pamimigay natin. Ito, hawak yung kwarta talaga, Persia. Hawak yung pera. Hindi lang, 8,000. Mga kaibigan, nilalagay sa sobre. Yun yung pinakikita nilang ipamumudmud nila. Di ba laking kalokohan? Ito hindi nila naisip. Tigil nyo na yung katarantaduhan yung yan. Alam nyo kung sino dapat ninyong ikumbin sa krisis na ito? Pinakamabisang paraan na magagamit ng gobyerno, lalo na yan DSWD. Pagod na pagod kayo sa kabibilang ng pera. Alam nyo kung sino ang pinakamaganda mag-deliver ng pera ngayon? Yung mga kartero. Bakit hindi nyo ngayon ipatawag ang mga kartero? Yan ang nakakaalam. Mostly, yan, kilala nila ang mga tao kung saan sila nakadistino.
Oh, mga kaibigan, tama hindi? Kumbin ninyo. Yung post office, isama ninyo. Palibasa, siguro hindi kayo talaga tapat. Katulad niyan ang dami nagrereklamo, hindi mo maintindihan kung per pamilya, ang sabi raw, pag 3 pamilya nakatira sa bahay, isa lang daw bibigyan. Di nagpatayan yun. Mga kaibigan, di ba? Talagang palpak hindi, nung umpisa ka, bawat isa yan Bilangin yung populasyon At bilangin mo man yun sa populasyon, yung perang nilabas ng gobyerno dyan, yung earmark budget para dyan na inallocate na budget para dyan, nirelease na budget, kasya Sobra pa Siguro, kaya binabago-bago nila, teka, ibahin natin para malaki manakaw. Di ba? Ngayon, pag yan, ginamit nyo ang post office, ang postal service, kasi naisa pribado na yan di ba? Yan pong Postal Corporation, mga kaibigan. Dapat, yan ngayon ang itap ng gobyerno sa distribution ng pera. May paraan Hindi lang kayo nag-iisip. Bakit? Ang daming naghahanga dun sa pera. Ultimong barangay kupitan. Mga kakawat, siyempre unahin nila sarili nila kung paano sila makakarami. Di ba? Purong gugulang yan. Ang itinakbo talaga niya sa barangay, pera Kaya nagsipagkandidato yan. Yan ang pangunahin dyan. Proteksyon sa sarili. Sariling kawalang yan. Nakita ninyo yung nagpasabong dun sa North Cemetery, barangay chairman ng Caloocan. Yan na naman bago na naman yan. Namungkahi natin. Kasi gusto natin makarating talaga sa tao yan. Masama yan yung agawin ninyo sa kinauukulan niyang perang yan. Di para sa inyo yan. Mga walangya kayo. Kayo, sumusweldo kayo. Marami na kayo nakukulimbat dyan. Doon po sa Africa ito, 'di ba? Gatun do South sa Kenya, mga kaibigan. Yung mambabatas doon si Moses Kuri. Nanawagan siya na ipag-utos na lahat ng inchik na pumasok sa kanila palayasin na sa kanila, mag-evacuate na kayo palabas ng bansa namin. Immediately. Mga kaibigan, alam niyo kung bakit? Pagkatapos mapabalita na ang mga Chinese community nanghaharas na ng mga Aprikano. Yung mga inchik na naninirahan sa kanila. Sipin mo yung mga taga ron ang hinaharas. Meron daw kumalat na mga video kung paano pinalalayas ng mga inchik na ito mula sa kanilang bahay at yung mga itim, mga lokal, na natutulog sa karsada. Sila raw ay pinalayas din sa mga hotel at mga apartment sa kabila na nagbabayad ng kanilang upa. At ito pa mga inchik na to ang nagpaparatang dun sa mga itim na nagdala raw ng coronavirus sa bansa nila. Kita nyo kahayupan ng mga hayop na yan talaga. Tao ba yung mga yan?
Dayo sila ron. Yung mga tao doon ang gustong apihin. Yan ang tanda ninyo. Yan ang katakutan ninyo na mangyari dito sa bansa natin. Di ba? Lahat na, nabili na nila. Meron ng yun nga mga kababayan natin nagpapaupa, pinalayas yung kapwa Pilipino para kapalit ng mga inchik, di ba? Na mas malaki bayad sa upa. O ngayon, kaya sinasabi ko, unang-una ngayon, wala nang purpose o dahilan para manatili pa yung mga inchik niya. Ang ipagtaka nyo, ba't sila nandito pa? Ano ginagawa nila rito? Wala nang pogo, wala nang sugal ngayon. Bagsak na ang mundo. Ang kabuhayan ng mundo, bagsak na. Wala na magsusugal. Stop na nga ang pogo eh. At pagkatapos nito, wala makapagsasabi kung gaano katagal para makabawi ang iba, makabangon ang iba. Wala na makapagsasabi niyan. Wala nang direksyon ng ekonomiya nun. Hindi tayo, yung common sense yan eh. Halimbawa, sinasabi nga natin, di ba? Ang problema natin ngayon lockdown, hindi lang yung pagkaubos ng ating savings. Okay, hindi tayo pinagbabayi, sinisingil, pinupuwersa ngayon. Hindi tayo pinupuwersa ngayon ng Meralco, yung pangunahing serbisyo, tubig. Sama mo na yung communication, mga telepono, mga cable, yan. Sama mo na yan. Hindi ka sinisingil, pero hindi ibig sabihin, hindi ka sisingilin. Konsiderasyon lang. Dahil sa sitwasyon. Siyempre, kaysa ibayad dyan, para mabuhay ka, uunahin mo na ang makakain ka. Hindi ba? Putulan nyo na ako. Paano ako kakain kung may kuryente nga ako? Hindi ko naman makakain yung kuryente. Alam nga naman kainin ko yung bumbilya namin sa bahay. Di ba? Yan ang problema ngayon. Pagkatapos nito, tatambak yan. Yan bayarin mo. Magbibigay ba sila ng konsiderasyon kung paano mo babayaran yan? Problema yan eh. Sabi nga sa kasabihan, we will cross the bridge when we get there. Doon pa lang natin malalaman, pagkatapos niyan, kung paano magiging sistema ng pagbabayad sa kanila. Naipon yan, nag-accumulate yung pera, yung utang. Hindi lang isa pinagkakautangan mo. Ang dami na. May telepono ka, may kuryente ka, may tubig ka. Isipin ninyo yan. Gaano kalaki yan? Hindi naman tayo mga kadamay na makapalang muka, di ba? Ang gusto nila, sustentuhan sila ng gobyerno, nakaka-order sila ng pizza pie sa mga basta ka nagutom sila. Yan, magpapadeliver. Alang yan, mga tao yan. Di ba, mga kaibigan? Yun eh. So, paano ka magsusugal? Sa ibang bansa, sinong magsusugal dyan sa Pogo? Ganun ba talaga ka-demonyo mga inchik? Wala ng pera, magsusugal. Ano yung pambabayad niyan? Magpapatayan dito yan. Ang may problema niyan, cargo tayo. Yung pera natin gagastusin sa serbisyo ng pamahalaan para sa mga Pilipino, sa kanila isiserbisyo. Yung panahon ng pulis, sa kanila gagamitin. Tayo nagpapasweldo sa pulis. Sa lahat ng sangay ng gobyerno. Kaya, ang nagtatrabaho sa gobyerno, hindi mo masasabing
sila ay pwedeng mangagat ng kamay ng nagpapakain sa kanila. Katulad ng paniwala ni Antiporda. Ha? Mga kaibigan, ang sabi ni Commissioner Guanzon ng COMELEC, abogado ba yung DNR official na yan? Saan ka nag-graduate, attorney? Sa tweet ni Guanzon. May sumagot naman. Siyempre, mga ano to, tutang karihan to. Netizen daw sila. Hindi kayo netizen. Hindi abogado. Dating presidente raw ng National Press Club na bumaboy. Ganun ba yon sa Press Club? Sa komento naman, tinawag siya syunga eh. Ano ba yung syunga? Yun yata ang tawag ngayon sa tanga. Mga kaibigan, dahil doon sa kanyang sinabi, sa sinabi nito si Antiporda, yung kasi mga empleyadong nagugutom doon sa DNR, wala raw karapatan yun na magreklamo laban sa nagpapakain sila, meaning to say, gobyerno. Mali. Tinanin nyo, yung paggamit nung ganon, yung sinasabing wag mong tutuklawin yung palad na nagpapakain sa'yo. Yun yung kasabihan, di ba? Yun, applicable yun. Hindi sa gobyerno. Hindi pinakakain ng gobyerno yung empleyado ng gobyerno. Ang nagpapakain sa buong gobyerno, ang taong bayan. Kita nyo, paggamit, mali. Mali ang pagkaintindi. Ngayon, sabi niya, di ba kinwestiyon ngayon? Kasi nga, ang babaw hindi niya alam ang ibig sabihin ng kakapirasong yun. Hindi niya alam na ang ibig sabihin nun, hindi, mali yung paggamit niya ng paniwala, ng pagkaintindi niya pala dun sa sinasabi niya, yun, mali. Ano sabi? Abogado ba yan? Saan ba nag-graduate? Attorney? Sabi naman ni Syunga, Madam Commissioner Rowena Guanzon, I will not stoop down to your level. Tapos, oops, ba? Parang column palibasa, column nito sa dyaryo, hindi naman siya nagsusulat Maliho pala. I will not step up to your level. Kasi attorney po pala kayo. Yan, parang hindi niya alam na ang mga commissioner ng COMELEC attorney. At ako'y isang college grad lang po from PUP. Mukhang sobra po talino nyo. Kaya binigyan nyo ako ng hashtag Syunga. Sagot ni Pangahas Antiporda. Mga kaibigan, total, siya na rin lang nagsabi nito. Kung ako si Commissioner Rowena Guanzon, i-push mo yan. Lawyer ka. Alam mo kung paano mong tutuklasin kung totoo na yan si Antiporda, katulad ng sinasabi niya, nakapagtapos ng koleyo sa PUP. Alamin natin ang katotohanan. Kasi kung ako tatanungin, hindi ako naniniwala. At maraming hindi naniniwala. Inchendes! Push mo yan, Commissioner Rowena Guanzon. Ang saya-saya niyan, no?